Rob Pelinka at Anthony Davis, yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Rob Pelinka nagsalita na patungkol sa kanilang mga draft picks nang natanong ito. Lalo at hanggang sa ngayon ay hindi pa nga ito ginagamit sa trade ng Los Angeles Lakers. Naayon naman kay Rob Pelinka, ay willing naman daw ito na i-trade lalo na kung magre-resulta ito para maging maayos ang kanilang kupunan. Dagdag pa ni Rob Pelinka ay willing daw ito na i-trade ang isa nilang draft picks basta mapapataas daw nito ang kanilang roster sa ngayon. Ang problema lang kasi mga idol, bagamat marami ang tiningnan ng Los Angeles Lakers nitong offseason para sana kunin sa trade, ay hindi naman available yung kanilang mga trade target. Kaya naman ayon pa kay Rob Pelinka ay pag-aralan daw ulit nila ang marketplace, na kung may maganda nga daw silang player na makukuha na magre-resulta para mas lumakas ang kanilang kupunan, ay panigurado na gagawa na nga daw sila ng isang trade. Yan nga mga idol ang mga sinabi ni Rob Pelinka kung ano ang balak nilang gawin sa kanilang mga draft picks. Mukhang ang gusto ng Los Angeles Lakers ay yung isang star player na makakasama pa nilang ng matagal sa kanilang kupunan. Para naman kapag nagretiro na si LeBron James sa NBA, ay meron pa ring makakasama si Anthony na isang star player sa Los Angeles Lakers. Sa ngayon kasi ay ang available na first round pick na maaaring i-trade ng Lakers ay ang 2029 at ang 2031 first round pick, na marami nga ang magkaka-interest sa mga draft picks na ito ng Lakers, lalo at possible itong mapunta sa high lottery pick, na ang maaari nga dito na isama ng Los Angeles Lakers sa kanilang trade package ay ang kontrata ni D'Lo. Lalo at nasa huling taon na ito ng kanyang kontrata sa Lakers at nagkakahalaga nga ito ng nasa $18 million. Kaya bago pa ito maging free agent ay panigurado na i-trade na ito ng Lakers para meron man lang silang makuhang kapalit. Lalo at possible na itong lumipat ng ibang kupunan kapag naging free agent na ito next summer. Kaya asahan natin mga idol, na kapag meron ng available na star player na magpapalakas at magpapabago ng roster ng Los Angeles Lakers, ay dito palang gagamitin ni Rob Pelinka ang kanyang first round picks para sa isang trade. Samantalang JJ Redick ipinaliwanag naman ang magiging role ni Anthony Davis sa kanilang opensa. Lalo at para dito ay hindi ginawa ni Darvin Ham ang kanyang trabaho para mailabas ni Anthony Davis ang kanyang tunay na lakas. Masyado kasing umasa itong si Darvin Ham sa kakayahan ni Anthony Davis sa kanyang depensa. Kaya naman ay hindi masyado na-dominate ni Davis ang opensa para sa Lakers. Naayon pa kay JJ Redick, ay mag-uusap-usap nga daw sila kasama ng kanilang mga players. At ito nga ay patungkol sa kanilang kupunan na kung ano ba daw ang kanilang identity at ano ba daw ang ibig sabihin ng Lakers basketball. Lalo na daw sa kanilang opensa at depensa na gagamitin na dapat daw ay maging maayos ito. Kaya naman dahil sa magiging maayos na ang kanilang depensa, ay hindi na daw kailangan pa ni Anthony Davis na gumawa ng sobra sa kanilang depensa, na magpo-focus na daw ang Lakers sa opensa sa kanilang all-star big man na si AD, na marami nga daw paraan para mahawakan at makuha ni Davis mga idol ang bola. Katulad na lang daw ng post-isolation split action at trail position. Kaya panigurado daw na makukuha ni Anthony Davis ang bola. Yan nga mga idol ang mga sinabi ng bagong head coach ng Los Angeles Lakers na si JJ Redick. Alam naman natin na si Davis ay ang isa sa mga best two-way player sa NBA. Nahalimaw nga ang pagiging rim protector nito lalo na sa kanyang pagiging scorer. Parehas nga ang dalawang bagay na ito na kayang i-dominate ni Anthony Davis. Pero ang paglaruin daw ito ng sobra-sobra pagdating sa kanilang depensa, ay nililimitahan nga lang daw nito si Davis para sa kaya niyang magawa pagdating sa kanilang opensa. Pero mga idol, hindi naman kailangan ni Davis na pabayaan na ang depensa para sa opensa na lang ito mag-focus. Ang gusto kasi ni JJ Redick ay tulungan ito ng kanyang mga kasama sa kanilang depensa, para naman mababawasan ang trabaho dito ni Davis, na ito nga ang hindi nagawa ni Coach Darvin Ham noong ito ay nasa Los Angeles Lakers pa. Pero kahit nakalimitan sa ginagawa ni Anthony Davis last season ay ang mag-focus sa kanilang depensa, ay maganda pa rin ang kanyang naging average sa kanyang opensa na meron nga itong 24 points, 12 rebounds at 3 assists per game. At meron namang 55% sa field. Kaya panigurado na kapag nadagdagan ang mga shot attempts ni Anthony Davis next season, ay walang duda na mag-i-improve ang scoring output ng Lakers. Kaya kinakailangan ni Anthony Davis ng tulong sa kanyang mga kasama para mababawasan ang kanyang trabaho sa depensa. Lalo at para pa kay JJ Redick ay hindi nga lang daw best player sa buong mundo itong si Davis, pero isa nga daw ito sa pinaka-unique na player sa buong mundo. Lalo at meron nga lang daw kakaunti na mga tao ang kayang gawin sa size ni Anthony Davis pagdating sa usapang ball handling, at skills pagdating sa opensa at depensa. Kaya napakapalad nga daw ng Lakers na meron silang isang Anthony Davis sa kanilang kupunan. Pero kayo mga idol,
Sang-ayon ba kayo sa gustong mangyari ni JJ Redick para dito kay Anthony Davis next season?